Hello Kathden fans! Ito na nga ha, totohanan, real na real ang Kathden mga kasambreros, and of course may regalo si Sir Alden mga kasambreros na pantalon, no, kay Ma'am Catherine mga kasambreros, or twinning sila. So pinakauna na rito, natutuwa ako dito sa post, no, ng isang admin na talagang solid na sabi niya dito ay tahimik lang pero real na real ang Kathden ayi. So nababasa naman natin yan mga kasambreros sa kanilang mga pinopost, sa kanilang mga sinusuot, sa kanilang mga ginagawa sa buhay, priorities. So yun, in general ay talagang real na real at saka layag na layag ang Kathden mga kasambreros. Talagang busy lang ang dalawa sa kanilang business pareho, and then kanilang projects na separate mga kasambreros, pero alam natin na there's something deeper and surreal, no? Behind the projects, behind the busyness, no, ng bawat isa, na busy sila mga kasus kunwari, pero they privately communicate and talk with each other mga kasambreros. No, talagang tayo po ay panatag at saka solido, no? Kumbaga pa, hindi tayo natitinag mga kasambreros hanggat walang umaamin na walang Mayor Mark Alcala mga kasambreros, at wala nang aasa kay Daniel Padilla, no? Kasi yung iba talaga natatawa ko, parang pinapares-pares pa nila siya. May Kayla Estrada na si Sir Daniel Padilla. So hayaan na natin kung saan sila masaya mga kasambreros. Para sa atin ay safe na safe ang Kathden mga kasambreros. So yun lang ang mahalaga. Wala nang iba mga kasambreros. And then ito, so niregaluhan, no, ni Sir Alden. Ito yung tingin ko, niregalo niya yung pantalon na ito mga kasambreros, or twinning na naman sila. Kasi kung naalala nyo, loose itong pantalon, no, na jeans na ginamit niya dun sa bench. Tapos, kung naalala nyo, nag-rose. Ang galing talaga ng mata ng mga Kathden, mga kasambreros, no? Talaga na nahalungkat nila yung mga hindi ko nahalungkat. So, maraming salamat at tao dito, magagaling na detective talaga, at saka mga Lupin the Third at Detective Conan ang mga Kathdeniatics. Kasi ito, maraming salamat kay Lady Capricorn, no, sa TikTok. Ay napansin niya dito yung loose na pantalon ni Ma'am Catherine doon sa kanyang pagbisita nga or paggawa ng endorsement sa Landers, no, na kung saan spotted nga siyang nag-grocery mga kasambreros. Tapos napansin niya kapareho doon sa may dito sa bench na ni Sir Alden mga kasambreros, no, nung saan niya ay papasakalam ang Kathden sa bench fashion show, na kung saan ay silang dalawa ang front faces, no, pinakauna mga kasambreros, indicating na sila ang hari at reyna ng fashion show at ng bench mga kasambreros, no. Primary at number one na mukha ng bench mga kasambreros. Sorry Daniel Padilla, no. Hindi na siya isa sa mga mukha mga kasambreros ng bench. Hindi ko alam kung part pa rin si Daniel Padilla ng bench family mga kasambreros, kasi wala siya dun sa di ba? Sa pagrampa doon sa may bench fashion show nga mga kasambreros. So pero correct me if I'm wrong mga kasambreros kung mali ako kung part pa ba si Sir Daniel Padilla ng bench family, kasi dapat kung part siya ay naimbitahan din siya, no, kahit na hindi siya shirtless ay pwede naman siyang mag-sando or something like that mga kasambreros. So pero yun nga, no, sabi dito sa caption ni Lady Capricorn na sobrang nakakatuwa ay Kath, ginawa mo lang skirt ang jumper ni Paps. Sobrang cute dito. Kasi di ba parang tinago niya lang yung jumper. Yung parang yung parang tali ng jumper ni Sir Alden mga kasambreros. So skirt, no, ginawa niyang skirt, or ginawa niyang parang loose talaga ito na pantalon, no. Parang mga kasambreros, tapos tinago lang ni Ma'am Catherine yung ang kukulit at saka ang galing talaga ni Lady Capricorn mga kasambreros, no, sa pag-imbestiga. So kung ako man ay tama, so maraming salamat. Kung ako man ay mali, sabihin nyo lang mga kasambreros. Pero as far as I can see, ay malinaw pa sa sikat ng araw itong twinning. Kung hindi man nagregalo si Sir Alden dito, ay twinning, no. Twinning sila mga kasambreros ng pantalon. And marami pa silang twinning, no. Nagugulat na lang tayo minsan na twinning sila mag-post mga kasambreros sa kanilang IG story mga kasambreros or Instagram posts. So hayaan na natin kasi tahimik lang ang Kathden mga kasambreros, pero
secretly ay gumagalaw, ganon si Sir Alden. Pasikreto at saka patago na kumilos. And then ito, speaking of bench, si Ma'am Riza kahapon, nakapatid nga ni Sir Alden, ay nagpa-picture siya dun sa stand or sa tarpaulin niya ni Sir Alden, mga kaso sa bench sa isang mall, no. Nakita niya si kuya niya, kung kaya nagpa-picture siya. So sobrang supportive ni Riza din sa kanyang kuya, no, and sobrang thankful kasi syempre, no, ikaw ang makakuya ng isang mabait at saka down to earth at minsan bully nga lang. Minsan bully lang kay Riza, ay sobrang papasalamat ko talaga sa Panginoon. So ito ay kahapon, kagabi na post ni Ma'am Riza sa kanyang Instagram, mga kasembreros. And then ito, yung Viva Films ay nagpost kanina, no, ng isang caption para kay Sir Alden sa kanyang movie na Out of Order nga. Sabi ng Viva Films dito ay, a good lawyer knows the law. A great lawyer knows the truth. Find out the truth. Watch Out of Order now, streaming only on Netflix. So tama, no? Ang mabuting lawyer daw ay alam niya yung batas, pero ang dakila at mas angat na lawyer ay alam niya ang katotohanan. So parang you cannot bend the law, no, parang ganun. Kasi sikat na sikat ngayon yung bend the law, yung babaliin ang batas, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, may isang dito, yung Viva Films ay nag-post, no, about kay Ma'am Heaven, no, about sa Out of Order din. Ibang caption naman ito ng Viva Films, mga kasembreros, kahapon. Sabi niya dito is, truths don't always come easy. Find out the truth. Watch Out of Order now, streaming only on Netflix. So, tapos ang picture naman ito ni Ma'am Heaven Peralejo, mga kasembreros, na kung saan siya nga ay part ng Out of Order na movie. And then ito, si Sir Alden, wala ako sa record or sa file nito. Parang lumabas siya dito sa isang, yung sa backstage ba ito? Or parang sa isang symposium, or parang nag-aabang doon yung mga fans, mga kasembreros. Paglabas ni Pops Alden, may dala-dala siyang laptop, no? Tapos ay, of course, ay sinulubong siya. And then maraming fans ang nag-antay, mga kasembreros. But as far as I can remember, ito ay part pa ng P77 na pelikula ni Ma'am Barbie Forteza. Parang dito black screening yata ito. Kung kaya pumunta dito si Sir Alden. Pero wala ako sa file neto kung kaya ako siya sinasama ngayon, na kung saan ay parang naka dark blue si Sir Alden, mga kasembreros, no, sobrang dark blue na damit. Tapos naka brown pants na corduroy, mga kasembreros. Tapos naka-glasses siya. Tapos syempre, no, hi siya. Kaway-kaway sa mga fans, mga kasembreros. Kasi alam na natin, Sir Alden ay sobrang mabait sa kanya mga fans, mga kasembreros. So, yun po, no. Actually, yun lamang sa ating Kathleen items, no. Team Panatag tayo, ha, kasi for real ang Kathleen, mga kasembreros. So, pero in the meantime, yun lamang, no, sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 15, 2025. Wednesday, ha, Miyerkules na po. Blessed Wednesday po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Sa ang title po natin, Maniwala kay Lord. Galatians chapter 3 verse 6. Just as Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. So anong ginawa dito ni Abraham? Naniwala siya, mga kasembreros, no? Bagaman sa panahon ngayon talagang tinetest ang pananampalataya ng bawat Pilipino, ng bawat tao sa mundo, kasi nga kaliwat kanan yung ating calamity, no? Yung ating mga nararanasang lindol, bagyo, baha, mga kasembreros. Talagang tayo po ay sinusubok lamang ng ating Panginoon. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Lakasan lamang po natin ang ating pag-asa, yung ating pananampalataya, yung ating paniwala sa Panginoon. Kasi ang Diyos po, hindi niya ikinakatuwa na tayo pa ay prosahan. Okay? Sometimes, kagaya ng isang magulang na sobrang tigas na ng ulo ng ating anak, ay kailangang paluin, kailangang disiplinahin, mga kasembreros. Ganon din po. Always remember na ayaw ng Panginoon sana na parusahan ng tao. Pero dahil kinakailangan para matuto, para madisiplina, para matama yung landas, mga kasembreros, ay kailangan magpadala ng mga
gantong calamity. So, it's not just natural phenomenon mga customers. It's not just about kung pa nagpadala ang inang kalikasan. Hindi po ganun mga galit ng inang kalikasan. Hindi po ganun mga customers. Talaga may purpose at inalaw ng ating Panginoong Diyos na mangyari po ang lahat-lahat ng ito because He has the control over and under mga kasembreros na pangyayari sa mundong ito, no? Sa lahat-lahat mga He allows every single natural calamity or every calamity mga customers, every disaster na ating nararanasan. It's not kung pa hindi niya ikakasiya. Kagaya ng isang tatay, isang nanay na parang napipilitan sana siya na parusahan or disiplinahin ng kanyang anak, no? Pero kinakailangan para matuto at para matama ba yung kung ano yung mali mga kasembres. So ganun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. So kung kaya yung mga nangyayari sa atin ngayon, huwag tayong panghinaan ng loob. Sabi nga dito, no, kagaya ni Abraham mga kasembres, tayo po ay maniwala sa Panginoon. Mahirap, yes, but ang Diyos natin ay maawain mga kasembres. Ang mercy, ang awa niya ay lagpas pa sa langit mga kasembres. So kung siya ay inaalaw niya yung mga ganito, yung pagmamahal niya ay hindi nagbabago because God is love mga kasembres. Parati po natin tatandaan, hindi po ikinakatuwa ng Panginoon na tayo pa ay parusahan, bagkus para po iyon sa atin. Parang wake up call na siya mga kasembres sa atin, yung mga nangyayaring mga calamities, no, nakaliwat kanan sa ating bansa, lalong-lalo na po. So kung kaya wag po tayong panghinaan ng loob bagaman yung mga nawawalan talaga ng tahanan, yung nawawalan talaga ng mga tirahan mga kasembres, yung mga bahay nila nasira, alam kong sobrang hirap, no? Kung kaya ang magagawa natin para sa kanila ay panalangin na magpadala ang Panginoon ng support, no? Kasi gagamit siya ng tao para suportahan sila, magdadala ng mga financial assistance mga kasus para maipatayo muli ang kanilang bahay and tirahan mga kasembreros. So alam kong wala imposible at naniniwala tayo 100, 200%, 500% mga kasembreros na walang posible sa Panginoon. Kagaya ni Abraham, no, na kung saan alam natin ang kwento na siya po ay nagkaanak, no, sila ni Sarah na kanyang asawa ay nagkaanak na matanda na masyado, no, 100 years old na siya mga kasusunod nung ipinanganak si Isaac. Ayan, talagang walang imposible sa Panginoon. What a powerful statement this verse is, no? It teaches us about the importance of faith and trust in God's promises. Yung Galatians chapter 3 verse 6 nga mga kasembreros. So, sabi dito, Abraham believed in God's word even when circumstances seemed impossible. So, imposible na talaga. Sa panahon natin yan, talagang napaka-imposible na 90 years old mga nakapa mga kasembreros or 70 years old. Talagang isang malaking milagro. Sa Old Testament kasi, yung ganong mga, sobrang lapit pa ng Panginoon at that time mga kasus, kasi ang kasalanan ng tao ay hindi pa gaanong marami or hindi pa ganon kalala. Pero ngayon kasi ay talagang nagbabago, no? Ang takbo ng mundo mga kasus. But ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang character niya, ang kanyang awa, ang pagpapatawad, ang kanyang kung ano siya mga kasembreros ay pareho, no? Hindi siya nagbabago, hindi siya kagaya ng tao na nagbabago ang ugali mga kasembreros. And because of Abraham's unwavering faith, God counted him as righteous. This verse reminds us that our faith in God is what ultimately matters. So, yung ating pananampalataya, talagang nagmamatter ito mga kasembreros. Huwag po nating isipin na parang wala lang, no, yung ating panalangin, parang ilang taon na ako nananalangin, hindi naman dinidinig, no, ilang buwan na ako nananalangin, hindi naman dinidinig, hindi pa rin nagkakatotoo. So, wag lang po tayong panghinaan ng loob. Kung subukan ng pananampalataya. It's a test of faith mga kasembreros. Series po actually ito, no? Imagine natin na yung isang victory, yung isang tagumpay ay kapag matagal na pinag-iensayuhan, matagal mong pinapractice, matagal kang nag-iensayo, yung victory ay malaki, di ba? So parang nag-aaral ka ng 4 na taon, di ba? Kapag nagkapagtapos ka, ay talagang grabe yung victory, grabe yung saya. So parang ganoon din sa atin. So the more that we spend time in prayer, ay the more na yung breakthrough, yung tagumpay, yung success na darating sa atin ay mas malaki din mga kasembreros. So kung kaya yung patience natin, talagang dagdagan at sumalok tayo parati sa ating Panginoon mga kasembreros because His patience para sa atin ay unlimited. It's not about what we do or achieve, but about believing in God's faithfulness and goodness. Isn't it amazing that
isn't it amazing to think that all we need to do is have faith like Abraham did, to trust in God's promises with our whole hearts, even when things seem difficult or uncertain? This verse challenges us to examine our own faith, to strengthen it. No, it shows us that righteousness is not about our own merits, but about our willingness to trust in God completely. So kumapa yung ating pananampalataya, mga kasamaras, kagaya ng isang apoy, kagaya ng isang ginto, tinitest siya no sa apoy, mga kasamaras. Ganon din po ang ating pananampalataya, tinitest yung ating pananampalataya, so that kapag nasabi nagtatagal ang anak ko na to, talagang yung pananampalataya niya ay tunay. So kung kaya ibibigay ko sa kanya yung kanyang hinihiling na ikakabuti niya at kalooban syempre ng Panginoon, mga kasembreros. So ganun ang ating Panginoon. Kumapa parang sa isang exam na kailangan sa quiz quiz B, talagang sinasala kung sino yung talagang matalino, no? Yung mga honor. So parang sa eskwelahan, mga kasembreros. So ganun din po ang Panginoon natin, na kung tunay ba na tayo ay yung pananampalataya ba natin ay tunay, sincere, genuine, mga kasembreros, no? The relevance of Galatians 3 verse 6 transcends time, emphasizing the supremacy of faith over works in attaining salvation. It urges believers to place their trust in God's promises even when they appear insurmountable, highlighting that righteousness emanates from faith rather than strict adherence to regulations. Consider an individual who incessantly strives for approval through toil and rigid rule keeping, grappling with a perpetual sense of inadequacy. So, parang isang individual na tuloy-tuloy, hindi siya tumitigil, mga kasumira, sa kanyang pangarap, and hindi malabo at saka hindi malabong hindi niya matupad, mga kasembreros, na yung kanyang pinapangarap sa buhay. So ganun din siya, mga kasembreros, sa pananampalataya. So ang phrase dito na Abraham believed God ay nag-encapsulate ng essence ng pananampalataya, talaga portraying God's or Abraham's unwavering trust sa mga pangako ng Panginoon, surpassing mere intellectual acknowledgement. So yung ating talino, yung ating talent, yung skill, limited po ito lahat, mga kasembreros. Pero ang Diyos po natin at ang pananampalataya natin dapat sa Kanya ay hindi tumitigil. We can strengthen our faith in God by looking at the example of Abraham, who believed in God and it was credited to him as righteousness. So naging example dito kasi si Abraham, isa sa mga pangalan niya ay the father of faith, mga kasembreros, no? And the father of all nations, kasi sa kanya nagmula yung lahat ng lahi ng mga nasyon or mga bansa, mga kasembreros, sa buong mundo. So furthermore, we can strengthen our faith by meditating on the character of God as revealed in faithfulness. Now, reading and studying scripture allows us to learn more about God's love, mercy, and faithfulness. So, yun talaga, hindi talaga mawawala yun. Yung lifestyle natin, gawin nating lifestyle yung pagbabasa talaga ng Biblia, mga kasembreros, kasi doon talaga yung faith natin, paano natin malalaman na ganito pala yung mga pangako ng Panginoon kung hindi tayo nagbabasa, kasi hindi natin malalaman at hindi natin matutuklasan na ganito pala ka-loving, ganito pala yung pangako ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. Ang ganda ng verse nito, mga kasembreros. But in the meantime, ayan lamang po, no, sa ating Word of God, mga kasembreros. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time. At mga kasembreros, paalam po. I love you.